Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa isang ama ng tahanan. Simulan natin ang kwento. Pag-uwi ko ng gabing iyon habang naghahain ng hapunan ng asawa ko, hinawakan ko ang kamay niya at sinabing, "May sasabihin ako sa iyo." Umupo siya at tahimik na kumain. Muli kong napansin ang lungkot sa mga mata niya. Biglang hindi ko alam kung paano ibuka ang bibig ko. Pero kailangan kong ipaalam sa kanya ang iniisip ko. Gusto ko ng divorce. Kalmado at seryoso kong sinabi. Parang hindi siya naiinis sa sinabi ko. Instead, mahina siyang nagtanong. Bakit? Iniwasan ko ang tanong niya. Nagalit ito. Itinapon niya ang chopsticks at sinigawan ako, hindi ka lalaki. Noong gabing iyon, hindi kami nag-uusap. Siya ay umiiyak. Alam kong gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa aming kasal. Ngunit halos hindi ko siya mabigyan ng tamang sagot. Si Roxanne na ang mahal ko. Hindi ko na mahal ang asawa ko. Naawa na lang ako sa kanya. Sa matinding atake ng aking konsensya, gumawa ako ng isang kasunduan sa divorce na nagsasaad na binibigay ko sa kanya ang aming bahay, ang aming sasakyan, at ang 30% na share sa aking kumpanya. Tiningnan niya ito at saka pinunit. Ang babaeng nakasama ko ng 10 taon ay naging estranghero. Naawa ako sa nasayang niyang oras, resources at energy pero hindi ko na maibabalik ang sinabi ko dahil mahal na mahal ko si Roxanne, ang aking sekretarya sa opisina. Sa wakas, umiyak siya ng malakas sa harap ko, iyon ang inaasahan kong makita. Para sa akin, ang kanyang pag-iyak ay isang uri ng pagpaparaya. Kinabukasan, late na akong umuwi at nakita kong may sinusulat siya sa mesa. Hindi na ako naghapunan kaya dumiretso ako sa pagtulog at nakatulog ng napakabilis dahil sa pagod. Pagkatapos ng isang masayang araw kasama si Roxanne. Pagkagising ko para uminom ng tubig, nandoon pa rin siya sa mesa nagsusulat. Hindi ko na lang pinansin, kaya tumalikod na ako at natulog ulit. Sa umaga ipinakita niya ang kanyang mga kondisyon sa divorce. Wala siyang gustong kunin sa lahat ng inalok ko na bahay, sasakyan at 30% company share. Hiniling niya lang na tapusin ang isang buwan bago ang divorce. Hiniling niya na sa isang buwang iyon, subukan naming dalawa na mamuhay ng normal kagaya ng mga araw pagkatapos namin ng kasal. Ang kanyang dahilan para sa mga kondisyong ito ay simple. Ang aming anak ay magkaroon ng exam sa isang buwan at ayaw niyang magambala siya dahil sa divorce. Agad akong sumang-ayon, pero may iba pa siyang hiniling sa akin na alalahanin kung paano ko siya dinala palabas ng bridal room noong araw ng aming kasal. Hiniling niya na araw-araw, sa loob ng isang buwan, ay bubuhatin ko siya palabas ng aming silid hanggang sa harap ng pintuan tuwing umaga. Akala ko nababaliw na siya. Just to make our last days together bearable, tinanggap ko ang kakaiba niyang kahilingan. Sinabi ko kay Roxanne ang tungkol sa mga kondisyon ng paghihiwalay ng aking asawa. Tumawa siya ng malakas at inisip na kabaliwan. Kahit anong pakulo ang ibigay niya, kailangan niyang harapin ang hiwalayan, painsultong sabi ni Roxanne. Wala nang nangyayari sa amin ng asawa ko mula nang pinag-usapan ng divorce. Kaya nang binuhat ko siya sa unang araw, pareho kaming naging clumsy. Pumalakpak ang anak namin sa likod namin. Wow! Buhat-buhat ni Daddy si Mommy. Ngayon ko lang napansin ang ngiti sa labi ng anak ko. Ang kanyang mga salita ay nagdala sa akin ng sakit. Mula sa kwarto hanggang sa sala, pagkatapos ay sa pinto, lumakad ako ng mahigit 10 metro habang buhat ko asawa ko. Pumikit siya at mahinang sinabi, "Huwag sabihin sa aming anak ang tungkol sa divorce." Tumango ako, medyo masama ang pakiramdam. Ibinaba ko siya sa labas ng pinto. Sa ikalawang araw, mas madali ko siyang nabuhat. Sumandal siya sa dibdib ko. Amoy na amoy ko ang bango ng blouse niya. Napagtanto ko na matagal ko nang hindi tinitingnang mabuti ang babaeng ito. Napagtanto kong hindi na siya bata. May mga fine wrinkles sa mukha, nagsisimula ng maging gray, ang buhok. Ang aming kasal ay nagkaroon ng malaking problema. For a minute, inisip ko kung anong ginawa ko sa asawa ko. Sa ika-4 na araw, nang buhatin ko siya, naramdaman kong bumalik ang pakiramdam ng intimacy namin. Ito ang babaeng nagbigay sa akin ng 10 taon ng kanyang buhay. Sa ika-5 at ika-6 na araw, napagtanto ko na ang aming pakiramdam ng pagpapalagayang loob ay muling nagsisimula. Hindi ko sinabi kay Roxanne ang tungkol dito. Naging mas madali siyang buhatin habang lumilipas ang araw. Hindi ko alam kung dahil sa nasasanay ako sa bigat niya o sadyang pumayat siya. Pumipili siya ng isusuot isang umaga.
Sinubukan niya ang ilang mga damit ngunit wala siyang mahanap na kasya. Then she sighed. Lumaki na lahat ng damit ko. Bigla akong napagtanto na pumayat pala talaga siya. Iyon ang dahilan kung bakit mas madali ko siyang nabubuhat. Napakaraming sakit at pait ang ibinigay ko sa kanya. Subconsciously inabot ko at hinawakan ang ulo niya. Pumasok ang aming anak sa sandaling iyon at sinabing, "Daddy, oras na para buhatin si Mommy palabas." Para sa anak namin, ang makitang karga-karga ng kanyang ama, ang kanyang ina, ay naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay sa araw-araw. Niyakap ng asawa ko ang anak namin. "Napakabait ni Daddy, anak. Tandaan mo yan." Ang mga katagang lumabas sa bibig niya. Pagkatapos ay binuhat ko siya sa aking mga bisig, naglalakad mula sa kwarto, sa living room, hanggang sa hallway. Marahan niyang niyapos ang kamay niya sa leeg ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang katawan niya, parang araw lang ng kasal namin. Ngunit napansin kong mas gumagaan siya sa araw-araw. Sa huling araw, nang hawakan ko siya sa aking mga braso, ay halos hindi ako makagalaw ng isang hakbang. Ang aming anak ay pumasok sa eskwelahan. Hinawakan ko siya ng mahigpit at sinabing, hindi ko napansin na kulang sa intimacy ang buhay natin. Nagmaneho ako papunta sa opisina at mabilis na bumaba ng kotse nang hindi nilock ang pinto. Natatakot ako na ang anumang pagkaantala ay magbago ang isip ko. Naglakad ako paakyat. Nakaabang si Roxanne sa pinto at sinabi ko sa kanya, "Sorry Roxanne, ayoko nang makipaghiwalay sa asawa ko." Tumingin siya sa akin, nagtataka at saka hinawakan ang noo ko. "May lagnat ka ba?" Tanong niya. Inalis ko ang kamay niya sa ulo ko. "Sorry Roxanne," sabi ko. "Hindi ako makikipaghiwalay. Sinabi ko sa iyong boring ang asawa ko, pero ngayon ko na-realize dahil may babae ako. Kaya hindi ko siya nabigyan ng atensyon sa mahabang panahon. Sorry Roxanne, mahal na mahal ko pa pala siya." Ngayon napagtanto ko, hindi ko siya kayang iwanan hanggang kamatayan. Parang biglang nagising si Roxanne. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin at saka sinara ang pinto at napaiyak. Bumaba na ako at nagmaneho. Sa floral shop on the way, nag-order ako ng bouquet of flowers para sa asawa ko. Tinanong ako ng sales girl kung ano ang isusulat sa card. Napangiti ako at sinabi kong, "Ihahatid kita tuwing umaga hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan." Nang gabing iyon ay nakarating ako sa bahay. May mga bulaklak sa aking mga kamay, isang ngiti sa aking mukha. Tumakbo ako pa itaas, sa aming kwarto, at natagpuan ko lamang ang aking asawa sa kama wala ng buhay. Ang aking asawa ay matagal na palang lumalaban sa kanser sa loob ng maraming buwan habang ako ay abala kay Roxanne. Kaya pala pumapayat siya araw-araw. Maraming sakripisyo ang asawa ko. Umiiyak ako habang kausap ko ang kaibigan niya. Ilang buwan na pala itong pabali-balik sa doktor, lumalaban. Hindi niya ito sinabi sa akin dahil ng araw na pumunta siya sa opisina para sabihin, ay nakita niyang kahalikan ko si Roxanne. Alam na ng asawa ko na may babae ako. Hindi niya ako inaway, tahimik siya lumaban sa kanyang cancer ng mag-isa. Alam niyang malapit na siyang mamatay at gusto niya akong iligtas sa anumang negatibong reaksyon ng aming anak. Kung sakaling ituloy namin ang hiwalayan, at least sa mata ng anak namin, I am a loving husband. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video.